some to this every day. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the masters, from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and see it afar off, and Lazarus in his bosom. And Abraham and said, Son, remember thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Abraham said unto him, that Moses and the prophets, let them miss them. And he said unto him, if thou hear not Moses, prophet, Dahilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa akin. At ito pong unang preaching ko sa hapon. Let the Holy Spirit work in our midst. Let your name be glorified. At nawa, i-deliver ko po ito ng malinaw ayon sa kalooban. Nawa kayong malalati, kayong mataas. Lord, salamat po sa karagdagang panahong pagkapalabog pa. I promise that I will preach the gospel wherever I go, together with the saturation team. I cannot do it alone, Lord, without your help. That's why I'm begging and asking, help us, Lord, to revive us. In Jesus' name we pray. Amen. How many times sinang napana yung burning hell? Ang hirap panoorin ngayon yung parang wala na sa panahon natin. But there were preachers there I like. They preach pinag-aaralan dogmatically. Yun naman, he preached dogmatically about hell. The fact that there is hell. Now, where is hell? Hell is beneath. According to the Bible,
Proverbs. (15:24), if I remember right. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. I remember one time, somebody is trying to discover where is hell. So they umuwi po sila ng, I think, nakita na totoo nga mayroong hell kasi malapit na po sila dito sa core. Yung core po kasi, yun ang pinakagitna ng earth. Okay? So, nung malapit na sila doon, mayroong parang naglagay din sila ng tinatawag natin na sound system. At narinig na parang marami nag-iiyakan, nagsisigawan. And finally, they concluded that we found hell. Totoo nga na ang hell ay nasa gitna ng ating earth. Sabi naman po ng Bible, hell is beneath. Amen? Where the worm dieth not, and the fire is not quenched. Where the worm dieth not, and the fire is not quenched. And the worm dieth not, and the fire is not quenched. That is 9 of Mark 44, 46, and 48. It was mentioned that there is worm in hell. Hindi ko namamatay. Hindi dito mahilig sa baboy. Alam niyo, yung baboy daw, hindi ko alam kung may worm daw ang baboy. Ang tawag doon ay trichinae worm. Kaya kung mahilig kayo sa baboy, yun ang mga ano yun. May trichinae yun na hindi namamatay. So, we can see here, sa ating pinaka-text, two types of people. Yung sa rich man, hindi binigyan ng pangalan. Basta rich man lang. Sa una, they experience death. Sabi po din sa verse 20 muna. And there was a certain beggar named Lazarus,
which was laid at his gate, full of sores. Punong-puno po siya ng sugat at nakikita natin ito po yung hinihimura ng aso. Kaya siguro madaling namatay ito. Natetan siguro sa lawi ng aso. Naalala ko po yung isa kong kasama sa Amerika nung kaya po ay nung mamatay po siya, ay nagbabasketball lang yun eh. Nagkaroon may sugat yung kanyang paa. Nakatapak po siya ng tayo ng kalapati. So hindi niya hinugasan. So nangyari, yun, din sa hospital. At unang ano sa kanya, kinagat niya yung dila niya hanggang sa maputol. Ngayon pala pagka malapit sa utak, so, yun yung pinaka-full story. Kaya ako, utak din yung ginalaw. Kaya, hindi ko alam kung bakit pati yung boses ko apektado. May nagte-therapy sa akin. At nawa, maayayos lahat ng dahil ang hindi ko sa kanya, Lord, bago ko nagko-opera, ayusin mo lahat ng aking laman loob. Yung aking bato. Basta lahat ng laman loob. Yung aking pong atay, gallbladder. So far, by the grace of God, wala namang pong damage yung aking mga loob. And we thank the Lord for that. And sa mga nagpe-pray. The Hebrew word hell is Sheol. The Greek word, ito na tinatawag, Hades. Halos pareho lang po yan. Yung po sa final judgment, ilalagay yung mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. Now, what do you mean by death? Ako, nabanggit ko kasi many times, hanggang hindi ako tinatantan na Diablo. Hantay ko pa rin aksidente. Bago matulog, o ibang kalagitnaan ng tulog. At doon sa hospital, hindi ako tinatantanan ng kaaway. Lagi ako nanaginip ng mayroon akong demonyong parang gusto akong patayin. Sabi ko, hanggat nilayo ang Diyos sa akin, hindi siya magtatagumpay. So hell is beneath. Death comes to this boat. Sabi dito, and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his feet, full of sorrow, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the master
the Richmond table. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Now, notice the angel of the Lord. The angels into Abraham's bosom. Kapag namatay po kayo ngayon, mamaya, pag-uwi niyo, at namatay kayo, at ang nagdala sa inyo sa inyong destination ay the angel of the Lord. Medyo magtanong-tanong ako sa sarili. Doon pa lang, special po mga anak ng Diyos. Lahat po tayo, may bantay na anghel. Amen? Kaya dito makikita natin yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya pag nakita mo ay si Jose namatay, nagdala siya si ang pangalawang anak, JR. Magtanong ka. Hindi sa angel naman siya na eh. Amen? Lalo ng katabi niya. Yung mga nasa likod niya. May kisi ka. Automatic to namatay po yung rich man. And in hell, he lift up his eyes, being tormented, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And Christ said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, for I am tormented in this flame. Ako po ay mauwaw. Madali ako mauwaw sa tubig. So, minsan nag-aaway kami niyang Carol. Kumakakan mo ng tubig. Sabi niya, huli inom mo na yan Kasi pagka yung ihi ka rin ng ihi. Pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Minsan nakikiusap ako na huling inom ko na yan. What by in death? Pag sinabi po natin death, the separation of body from itong katawan na to, pag namatay, mamatay po yung namatay physically. Pangalawa, spiritual. Ito po yung naipag-ugnayan sa atin. Amen? Sabi po ng Bible, all are of the dust, and all turn to dust again. Ibig sabihin, we die physically and spiritually.
And then yung final death, yung eternal death found in Revelation 21:8. But the faithful and unbelieving and abominable and sorcerers and all whoremongers. Next month na po yung next month po darating na ang Panginoon. Yung March na sa ano, yan, tinatawagan yung pamangkin ko eh. June, hindi ko nakakausap. Pero, sino natatakot mamatay dito? Sino yung takot mamatay? Sino ayaw pang mamatay? O araw-araw, sabi, Lord, ngayon na ba? Lalo na nung naging ako dito ng kahoy. Yung una, inulit-uli. Yun ang pinakamasakit sa lahat yung pangalawa. Yung peklat ko dito. Sakit niyan. Nung yung paluin niyan, sabi ko, and after that, dadali ka dun sa para CT scan. Eh, sa biyahe ng Panginoon, okay naman. Kagabi, umiihi ako eh. Biglang nawala yung panimbang ko. Baksa ako doon sa likod. Tumama yung dito ko. Eh, yun pa naman ng doktor, alagaan mo yan. Ang laki ng puhunan ko dyan, milyon. So, hindi ko alam kung paano mabangon. Yung Carol daw kaya. Buti na dumating ang aking Savior. Precious. Ang tama yung dating niya. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin para ako yung survive. Then sabi niya dito, whatever said, son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Notice, sino ba humingi ng tubig? Richmond na. Si Lazarus ba humingi? Hindi.
Now, the word remember. Magdating po natin sa langit, o pagdating natin sa impyerno, Lord willing, tuturo ko yung langit. Ano itsura ng langit? Gano'n kalaki ang langit? Paano punta ng langit? But this, pero yun po, paano natin tatakasan ng impyerno? So, when Abraham said, "Son, remember, alalahanin mo, nung nabubuhay ka pa, tumatanggap ka ng mabuti, pero si Lazarus, puro masama." Sa totoo lang, hindi ko madali maging Kristiyano. At saka hindi rin basta-basta maging Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Naranasan ko lahat eh. Yung hirap itong sakit na to. Saka hindi rin madaling mamatay. Ang dahil ko lang karanasan na nakakalaburot ko na bukas. Na ano yung remember? Una, death. Pangalawa, yung deeds, kung bakit sila napunta dun sa kabila. Kapag sinabi natin remember, lahat ng ginawa mong kasalanan, yun ang maalala mo. Kung lasinggero ka dito sa lupa, pagdating mo sa langit, sa impyerno, lasinggero ka pa rin. Kung ikaw chismosa dito, ang daming kachismosa doon. Kung ikaw ay drug addict ka pa rin dyan. Kung ikaw magnanabong pa rin doon. Kung ikaw lasinggero ka pa rin doon. Kung ikaw babaero ka pa rin. Ang masakit dito, yung bakla, matatauhan doon magiging lalaki. Hindi nga pwedeng sabihin na init naman dito sa impyerno. Ang init. Mababago po yung boses niya doon. Magiging lalaki po yun. Ang init. Amen. Lahat ng kasalanan naman hindi ko pinagsisi dito. Pagdating doon. According to Revelation 21:8. Yun ang masakit, ano? Maalala mo yun. Ang pinakamasakit na lahat ay yung isang araw, nireject mo si Jesus Christ. Na tanggapin mo na siya.
pero hindi mo tinanggap. Yun ang parang si ano yun eh, si King Agrippa. Siya ni Paul, sabi ni Paul, sabi ni Agrippa, almost persuaded me to be a Christian. 99.9%. You almost persuaded me to be a Christian. I mean, not only you, but all that is with you. Sino dito na yung mga mahal sa buhay pa? Baligtad dito eh. Sabi niya, verse 26, and decide all this between us and there's a great gulf fixed so that David's would pass from hands you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. And he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Meron ba kayong alam na nagmumulto pagkatapos mamatay? Meron ba? Nagmumulto. Actually, ang isang patay, hindi nababalik. Job chapter 7. Verse 9 and 10. As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Eh, paano pastor yung great witnesses? Ano ba yun? Yung sabi nila, nakikita rin tayo ng mga loved ones natin eh. Ngayon, sila nag-cheer sa atin. Hindi ko naman sinasabi na totoo yun. Dahil kung totoo na lahat ng nangyayari dito, alam na nila. Yan ang sinabi nitong Job. As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. And he shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Kaya magulo pagka yung umabalik ang patay. Right? Kung lahat tayo babalik, ang gulo na nga ng daigdig. Lalo pang gugulo ang daigdig natin. Eh, lahat ng hindi sa tabi mo isa. Yung mga kumpare ko, nung mga namatay, na bumalik eh.
So yung destiny nila. Ano ba ang itsura ng impyerno? Ang impyerno po ay there is. Pag nakakita kayo ng sunog, ano nakikita niyo? Maitim, di ba? There's darkness in hell. Darkness. Total darkness, ha? Kaya, siyempre, hindi kayo magkakilala ng mga tao dun eh. Eh, bakit nakilala pa sa ni Richmond si Lazarus? Remember, a parable is an earthly story but heavenly meaning. Nakikita lang dito na may darkness. May impyerno. Merong tinatawag nating darkness. Now, Jesus Christ po ay nagpunta po siya sa pinakagitna ng impyerno. Hindi para pumunta lang siya doon. Kaya siya nagpunta doon para yung mga, di ba, death first day sting. Kung meron pong kinatatakutan ng tao yung kamatayan. Kaya po siya nagpunta doon sa ng 3 araw po nag-stay siya sa impyerno. Para lahat po ng mga namatay na kay Kristo, maniwala sila na si Kristo ay pumunta doon para tupusin sila. And then, yan ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Hindi para magpasikat. So, nagpunta si Jesus Christ sa impyerno para wakasan na yung takot ng tao sa kamatayan. Kaya tayo, pag hindi ka talaga mamatay pa, meron ka pang mahalagang gagampanan dito sa lupa. And then, naipangako sa Panginoon, Lord, buhayin mo na ako. Nagamitin ko ulit yung trompa. Yan, mga ngalal kami yan. No? Ang dami, ano dyan eh, may mga
nakaparada puro motor. Meron tayong mga ano doon. Gusto mo rin yung andun yung ano ba yung ano yung tawag doon sa nagbebenta ng drugs? Pusher. Meron dyan eh. Hinahanap ko pagkain pupunta ko rito, hinahanap ko na sa kaya. Tatakot ko sa kanya yung trompa. O ikaw, pusher ka. Walang pusher na pupunta sa langit. O ikaw, bakla ka. Walang bakla na pupunta sa langit. Lasingero. Pero si Garillo, meron ba mga pupunta sa langit na naninigarilyo? Pwedeng meron. Kaya lang, kung talagang ginagawa ng Diyos, iwasan mo yan. Amen? Tapos na tayo. Ganun lang kadali yun eh. Yung double, ano eh, yung pong hindi napatawad ng Diyos. Yun ang masakit. Yung nalo ako ng kulto. Nalo ako ni Kibuloy. At saka po yung nagbibilang ng mga abagin ng Maria. Imagine, si Maria Ginoo. Parang wala akong nakitang pinagdiwang yung Nazareno. Yeah. I'm happy na nakapagtayo ulit ako dito sa pool. Marami pa akong gagawin. Salamat sa mga nag-pray. Si Eddie panalangin natin. Laban din eh. Ano ayun? Minusin dyan. Sino ka pwedeng pumunta dun? Eastern. Para dahil po yung ating nakulimbat sa mga babatir. Kanina. Magkano ba yan? 5,000? Malaking bagay na rin yan. Sa nangangailangan. I hope alam niyo, meron hindi kayang pagalingin ng kahit DBS yung sakit ko ng anxiety. Kaya minsan, meron ako niyan eh. Kaya na ba ako tumayo? Sumusumpong. Eh sabi ng doktor, Igor makakagamot niyan. Kung isipin na, inhale, exhale lang yan. So, pasalamat man ako at hindi sumumpong. Amen. Kaya ang bait ng Diyos talaga sa akin eh.
Kaya, yung mga kaibigan ng pastor, gusto na akong makita. Munti ko na atinan si Ray. Yung ginawa siyang 3 kubo. Si June, nangangailangan na naman. 30,000 yata yung kailangan na. Para sa bago nilang lease. Tila 5,000 yata ang per month. Hindi ko alam kung